Nakakatawa na ngayon ang mga gobyerno, no? Ngayong mag-zero remittance ang mga OFW bilang protesta para kay Tatay Ding sa kanyang kaarawan para bukas hanggang April 5. Ang daming dada ng mga ni Castro na yan. Daming dada sa munisipyo, sa may Malacanang. Pero, ito ha, huminahon daw tayo. Huminahon daw kaming mga OFW. Pero, nung inarrest nyo si Tatay Ding, huminahon ba kayo? Ano ginawa nyo kay Tatay Ding? Ha? Kinidnap nyo, di ba? Ngayon, sasabihin nyo, huminahon kaming mga OFW. Magugutuman. Apektuhan yung pamilya namin. Hindi. Bakit naman maapektuhan yung pamilya namin? Maapektuhan yung mga pamilya na hindi marunong magsikap. Hindi marunong humanap ng pagkain nila. Pero hindi lahat ng pamilya ng mga OFW ay umaasa na lang. Nabubuhay po kami. Ang mga pamilya namin nabubuhay sa Pinas na hindi umaasa sa mga anak nilang mga OFW. Kayong mga nasa gobyerno, kayo ang magugutuman. Kasi kapag mag-zero remittance ang mga OFW kapag pabor, ito lang halos magpapadala naman yung mga yung mga Marcos, yung mga supporters ng Marcos, supporters ng magpapadala. Pero majority ay supporter ng aming Tatay D, yung mga OFW. Halos, no? So, hindi nyo pwedeng madiktahan yung mga OFW kung ano yung gagawin nila. Magpadala man sila o hindi. Magutuman man yung pamilya nila o hindi. Choice naming mga OFW yan kung magpapadala kami o hindi. Ano gagawin nila sa amin kapag hindi kami padala? Wala. Kung magutuman sila, problema nila yun. Kung hindi sila marunong maghanap ng pagkain nila, problema nila yun. Hindi problema namin. Kami yung nandito. Kami yung dito, yung alipin. Kami yung mga alipin dito sa mga ibang bansa. Choice namin kung magpapadala kami o hindi. Pero kayong mga gobyerno, siguro magugutuman kayo kapag wala kayong matanggap sa mga OFW. Tama po ba, diba? Kaya wag nyo kasing kung pauwiin nyo si PRRDT, maganda. Baka hindi pa magprotesta. Pero yung ginawa ninyo, wala eh. Wala kayong awa kay former President Rodrigo Roa Duterte. Kinidnap nyo, di ba? Ano ba tingin nyo sa aming mga OFW, sa mga ibang Pilipino? Mga bubo? Hindi na kami kagaya dati. Ngayon may mga social media na. Alam na yung mga ginagawa. May mga video na. Hindi pa ba sapat na ebidensya yung ginawa ninyo kay Duterte? Hindi na kami mga bobo, no? Kaya hindi nyo na kami mapaikot. Kung susuporta kayo dyan, kung gusto nyo magpadala, padala kayo. No? Pero kaming mga OFW, choice namin, yung mga OFW na pro Duterte, choice namin yun. Kung magpapadala kami o hindi. Hindi nyo kayang madiktahan. For 1 week, do you think magugutom pamilya namin? 1 month nga. Hindi namin makapadala. May deduction kami aminin mo bago kami mga OFW dito. May deduction kami. Ilagay mo 2 to 4 months. Wala kaming padala-padala sa pamilya namin. Hindi sila nagutom. Di ba? Kagaya ng aking pamilya ha. Kagaya ng aking pamilya. Halimbawa ko na lang pamilya ko. Never sila namimilit na magpadala ako sa kanila. Lalo na yung nanay ko, hindi. Palagi ang nanay ko nagsasabi, ipunin mo yung pera mo or umuwi ka na. Kapag magsabi ako, masakit, umuwi ka na. Sabi niya ganun. Huwag mong ubusin yung pera ng mga tao dyan. Ang importante, mabuhay ka dito. Yan ang sinasabi ng nanay ko. Sa totoo lang, ilang tawag ako, sinasabi niya ako, tumigil na kayo sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Isipin nyo yung health nyo. Nabubuhay nga tayo noon, di ba? Ngayon pa kaya? Pati yung kapatid ko. Ganyan din sinasabi sa akin.
Unahin nyo yung kalusugan nyo. Umuwi kayo dito. Mabubuhay naman kayo dito. May mga palaya naman. Marunong naman tayo mag-ano. Yan ang sinasabi ng aking mga pamilya. Never sila umaasa sa amin. Kami pa nga minsan yung kami pa yung OFW Kami pa yung may nangangailangan, nandyan sila sa amin. Kami pa nag-uutang sa kanila. Sa mga pamangkin ko. Once example, in case emergency, sila yung tinatakbuhan namin. Sabi namin, uy, baka may ano ka dyan, may pera ka nan, pahiram muna. Agad-agad, magbibigay dyan. Ganyan yung mga pamilya namin. Maliban na lang sa ibang pamilya na umaasa talaga sa kanilang anak na bilang OFW. Kaya gustuhin ng nanay ko na umuwi kami. Kaysa daw mamatay kami dito sa ibang bansa. Yun ang hindi matanggap ng aking pamilya. Kaya pinipilit na kaming umuwi. Pero kami naman kasi, hindi naman papagod yung namin na katawan. Ayaw naman kasi na may kanya-kanya ding pamilya. Sinasabi lang namin, uwi na kami. Hanggang diretso. Ubusin nyo na lang ang pera dyan. Saka kuskus. Huwag na kayo umuwi. Ginaganyan kami ng nanay namin. Kaya hindi nyo pwede kaming sabihan na magugutom yung pamilya namin, no? Kasi nabubuhay sila. Kasi kahit asin tuyo, or ano lang yung ulam namin, nabubuhay kami pag may bigas lang. No? So, sorry kapag mag-zero remittance ang mga OFW dyan. Marcos ka, edi magpadala ka. Yun lang naman di ba?